ang pagpapala po ni Allah ay sumainyo nawang lahat at binabati po namin kayo sa pagbati po ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayon po, ang ating pong pagtalakay na ito ay tungkol po sa mga bagong Muslim na pumasok po sa Islam. At nais po nating bigyan ng pansin dito kung ano po yung mga bagay na kung bakit sila ay naging Muslim. Ang ating pong pagtalakay dito ay kasama po natin dito si Paulo Borja Bagadyong. Opo. Yan. At tinatawag ka ngayon bilang isang Muslim na Ibrahim. Opo. So, yan ang ipinalit mong pangalan. So, ikaw ngayon ay taga Catanduanes ka? Opo. Yan. Yan ay bahagi ng Bicol. Opo. Yan. So, sa isang bahagi ng mga pagtatanong namin sa iyo dito kung paano ka napasok sa Islam, ay nais nating liwanagin ano ang pananampalataya mo o relihiyon mo bago ka naging Muslim? Isa po akong Kristiyano na nabautismuhan sa Catholicismo. Subalit ako po ay nakapag-aral ng Biblia sa mga Jehovah's Witnesses. Sa mga saksi ni Opo. Jehovah. Yan, mga yan. So, sa grupo na iyan, may mga aktibidades ka ba na dinadalawan sa dati mong sekta o relihiyon? May mga pagtitipon po at regular po ang Bible study na tinatawag. Yan, so yung meron kayong mga tinatawag na mga Bible study o mga Bible groups na nag-aaral ng Biblia. Apo. Nag-isip ka ba noon na palitan ang iyong relihiyon o grupo ng pananampalataya? Noon po, hindi ko po naisip na palitan sapagkat ako po'y akin pong inaakala na ito yung mas tamang katuruan kumpara sa katuruan ng mga Katoliko. Sapagkat ako rin po ay naging dumadalo din po ako sa mga misa, subalit iba ang nakikita ko sa nababasa ko. Ayan. So, iyon ang dahilan kung bakit naghanap ka pa ba ng ibang relihiyon? Noon po hindi ako naghanap noon. Basta ang alam mo lamang ay yung alam Yung saksi, mo na parang sila yung nalalapit sa katotohanan. Yun po ang aking pagkakaakala. Yung ganoon. So, anong dahilan at o anong may mga bagay ba na ginagawa sa dati mong relihiyon na hindi mo gusto o pinaniniwalaan? Meron ka bang ginagawa noon? Hindi naman po sa hindi pinaniniwalaan, subalit medyo malabo lang na hindi malinaw, kumbaga. So, anong grupo ng relihiyon o bago ka pa yumakap sa Islam o meron ka ba bang dinaluhan na ibang relihiyon o wala na? Wala na po. Maliban doon sa pagkataas ng pagiging Katoliko, naging ano bang grupo yun? Hindi pa po nabautismuhan, pero sa mga saksi ni Jehovah, hindi pa po ako nabautismuhan doon, pero sa kanila po ako nag-aaral. Ayun. Okay. Anong grupo ng relihiyon o sekta ng relihiyon ang iyong pinasukan bago ka naging Muslim? Wala nang iba? Wala po. Wala ganoon. So, kabilang ka sa isang sekta nito, anong pangyayari ang naganap para malaman mo ang malaman mo ang relihiyon ng Islam? Isa pong ang tawag dito, nagtrabaho sa Saudi, ang aking nakausap nung ako nasa Olongapo. At ang kanyang sinabi ay ang mga Muslim ay naniniwala kay Jesucristo. Okay. Yun po, sa sandali pong yun, ako po yung nag-isip. At parang ayoko maniwala sa kanya. Subalit, siya po ay pag-alaman kong hindi nagsisinungaling. Bukod pa po ron ay kanyang sinabi na nabasa niya daw ang Quran. At naniniwala siya na ito ay hindi kasinungalingan. Subalit, kanyang hindi matatanggap ang Islam sapagkat sa kanyang paniniwala, siya ipinanganak na Kristiyano at mamamatay siyang Kristiyano. Sa punto pong ito, ako ay nag-isip kung ano ang Islam. Yun, yung bahagi na yun. Opo. So, sa gano'n na yun, anong pangyayari ang naganap at para malaman mo ang relihiyon ng Islam? Bali, nung ako po'y nakarating dito sa Qatar, gawa ng ang aking mga magulang ay narito, unti-unti po akong nagtanong at through internet, nagbabasa-basa, at syempre yung may mga ilang Arabo tayong nakasama, at sila ay nagpapaliwanag, at ako'y nagtatanong po sa kanila.
So, ganun lang kasimple ang pag-aalam mo tungkol sa Islam? Opo. Pagbabasa-basa at pagtatanong. Magbabasa-basa lang. Ngayon, meron ka pa bang mga pangyayari o sa buhay mo na pangyayari na pinag-aralan mo pa ang Islam? Pinag-aralan po, yun nga po, bale sa aking pagbabasa, doon na po ako nagsimulang mag-aral. Ano ang nangyari? O may nagturo ba sa iyo tungkol sa Islam o may binasa ka ba o napanood ka tungkol sa Islam? Sa panunood ng mga kung ano man, wala naman po. Yun lang po sa internet at sa pagtatanong nga po. Kanino ka nagtatanong noon? No? May mga Arabo po, mga Egyptian na mga katrabaho ng aking inay. Oo. Nagpapaliwanag sila. Kapag nagtanong, sasagutin ka po nila. Ganun lamang kadali yun. Opo. May mga nagturo ba sa iyo tungkol sa Islam o may binasa o napanood tungkol sa Islam? Bali po kasi ang magulo noon na hindi ko masyadong matanggap is yung paniniwala nga na tatlo ang Diyos. Okay. So sa aking nabasa, nasa Islam nga po ay napakalinaw, hindi malabo at hindi katulad sa Katoliko na sinasabi na yung Trinity ay ito ay isang misteryo. So kailangan tanggapin na lang. Subalit sa Islam, ang tinatawag na Tauhid ay napakalinaw. Ang kaisa ng Allah Azza wa Jal, napakalinaw. Kahit bata, mauunawaan. So sa bandang, sa ganito pong mga impormasyon na aking nakuha, hindi po naging mahirap sa akin na yakapin ang Islam. So yung paniniwala doon sa tinatawag na kaisahan ng Diyos o tauhid na tinatawag at doon sa paniniwala ng Kristiyano na Trinity. Trinity, nag-iisip ka ba ng dahilan bakit paano to magkaiba? Yun na nga po, hindi po ganun. Ang Trinity ay mahirap unawain. Unang-una sa lahat. At nasubukan ko pong basahin yung kung ano nga ba yung tinatawag na dogma. Kasi may sulat po yan eh. May paliwanag ang Katoliko kung ano ang tinatawag na Trinity. Nang nabasa ko po ito, napag-alaman ko na napakahirap niyang unawain at kung unawain mo, malalaman mo na mali. Ayan. Mali yung paniniwala. So yung paniniwala na yan ay isang bahagi na kung bakit nire-reject natin ang Katolisismo o yung pinaka-doktrina ng Katolisismo tungkol sa tinatawag na Trinity. Ngayon, ano ang pinaka-dahilan o anong dahilan bakit niyakap mo ang Islam? Sapagkat ito pong katotohanan. Kahit noon pa po, mahirap kung mabubuhay ka na sa bagay na alam mong mali, pero paninindigan mo pa. So wala pong dahilan para manatili ako sa aking paniniwala kung ito'y alam kong mali. Ito po ang dahilan. Yan. So, yun yung pinakadahilan kung bakit niyakap po talaga ang Islam. Dahil yung panampalataya tungkol sa nag-iisang tunay na Diyos. Opo, ito pong katotohanan. Salungat doon yun sa tinatawag na mayroong nga sinasabi na isang Diyos pero may tatlong pang persona. Diba sinasabi lang ganyan. Anong magandang bagay na nakita mo sa Islam at bakit mo ito niyakap? Unang-una, ito na po yung sinasabi nating matuwid na paniniwala. Bukod pa sa pagkilala sa tunay na Diyos, so, napakaganda ng mga batas. Sa batas na napapangangalagaan ang mga kababaihan, ang mga kabataan, babae man o lalaki, napapangalagaan ang kalikasan, ang yaman ng bawat isa, pagkat saklaw ng Islam ang lahat ng bagay. Ang batas ay hindi gawa ng tao, subalit gawa ng kung sino ang lumikha sa mga tao. Ayan. So, maliwanag sa iyo yan na sa Islam ay ang ipinapairal talaga dito, mga pinapatupad dito ay talagang batas ng mula sa Diyos kung may kapal. Ngayon, may tanong akong bagay sa iyo na may mga bagay na nagbago ba sa iyong sarili o epekto ng Islam sa iyong buhay? Marami po, marami. Pwede bang ilahad mo isa-isa ito? Hindi natin maanong talagang naging napakabuti natin. Subalit, isa po sa aking napuna at binanggit na rin sa akin ng aking magulang is yung pakikitungo ko sa aking mga magulang.
na sapagkat noong panahon ay medyo, ang sabi pa nga nila kumbaga rebelde. Rebelde daw ako. Subalit nung nagbalik Islam ako, ayon sa kanila, naging maganda na daw po yung pakitungo sa kanila sapagkat isang napaka-importanting katuruan sa ating mga Muslim ang paggalang sa magulang. Ating pinanghawakan ang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya ay tinanong na kung sino ang dapat nating pakitunguhan. At siya ay sinagot na ang ina. At 3 ulit itong tinanong sa kanya at ang sagot niya ay ang ina. At sa ika-4 ay ang ama. Napakalinaw na ang Islam, hindi tayo, kasi ang nagiging isip ng mga tao, kapag nagbalik Islam, tatalikuran ng pamilya, tatalikuran ang magulang, magiging rebelde. Subalit, dito sa Islam, tinuro kung paano tayo gumalang at mahalin at pagsilbihan ang ating mga magulang. So ito po yung isang malaking pagbabago sa aking buhay. Alhamdulillah. At nakita mo yan, ano? Na kung ano ang partisipasyon. Pero sa ngayon, ang mga magulang mo ay hindi pa kabilang sa tinatawag na Islam? Hindi pa po, sapagkat ang sabi po ng aking ina, hindi pa raw po sila handa. Mga ganon. Pero nawa, panalangin mo yan. Inshallah. At inshallah ay sila ay makatanggap ng panampalataya na Islam na siyang magbibigay sa kanilang buhay. Ngayon, mayroong mga bagay na nagbago sa iyo o epekto sa iyo sa buhay ng Islam. Anong masasabi mo tungkol dito? Yung mga pagbabago sa iyong buhay, sa gawain mo, o sa pakikisama mo sa iyong mga magulang. Mayroong bang katibayan ito? Ang katibayan po is nanggaling mismo sa mga labi ng aking mga magulang. Yun po. Sila po mismo nag-testify na may nagbago nga po talaga. Okay. So, kung may mga nagbago, ang mga inaasahan natin yan, yung ating mga magulang na siyang makakita tungkol sa panampalataya ng Islam. Nagkaroon ka ba ng problema o anumang bagay na pagsubok na dumating sa iyo ng niyakap mo ang Islam? Meron po. Ano? Nagkaroon po ako ng problema sa aking visa. Ayan. Na medyo naging mabigat dahil nagkaroon ako ng penalty na 20,000 riyal. Okay. Alhamdulillah, nasolve po yun. Sabar, lagi tayong nananalangin at itiniwala natin sa Kanya. Ayan. Alhamdulillah, nasolve po yun. Ano ang mensahe na nais mong iparating sa ating mga kababayan o sa mga hindi po natin kapanalig sa panampalataya ng Islam? Kasi madalas po na ating naririnig sa mga ating mga dinadawaan, pinapaliwanagan ng Islam na ang dahilan nila ay hindi sila, kumbaga, pinanganak silang Kristiyano, kaya mamamatay silang Kristiyano. Dapat po nating isipin na tayo binigyan ng kalayaan na piliin kung ano ang tama at mali. At kung kapag napag-alaman natin na ang bagay ay mali, kahit pa ito ay ating kinalakihan na, ating iwanan at piliin natin yung bagay na tama sapagkat ito ang makabubuti sa atin. Hindi ito magandang sabi natin ebidensya. Katulad ng halimbawa, kapag ang isang tao ay pinanganak na ang mga magulang ay sumasamba sa baka, sumasamba sa buwan, sumasamba sa ahas, dapat bang sabihin natin na tama siya dahil pinanghawakan niya ang relihiyon ng kanyang kinalakihan? Hindi natin pwedeng sabihin ganun. Sapagkat siya ay binigyan ng kalayaan na pumili sa tama at sa mali. Okay. Alhamdulillah. So, yan po ang kasaysayan po, ang karanasan po ng ating kababayan kung paano po siya ay namulat o naliwanagan tungkol po sa panampalataya ng Islam. Kami po ay nagpapaalam sa inyo at kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo at nawa makita po ninyo ang katotohanan sa panampalataya ng Islam. Ito po ang panampalataya ng bawat nilalang. Kami po ay nagpapaalam sa inyo at nawa ay sumainyo nawa kung ano ang kaliwanagan ng panampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.